Muli po nagbabalik ang teleturoan. Sa naging talakayan kanina, maaaring tanong sa mga mag-aaral ang mga sumusunod. Ano-anong hanap buhay ang inilarawan? Ano ang maaaring mangyari kung walang hanap buhay ang tao? Ano ang tulong na dulot ng taong may hanap buhay sa kanyang pamilya? Ano ang kaugnayan ng katangiang pisikal ng isang lugar sa uri ng hanap buhay sa mga naninirahan dito? Anong hanap buhay sa inyong komunidad ang hindi nabanggit sa tinalakay? Para sa pangwakas na gawain, pangkatin sa 4 ang klase. Gawin ang larong charade. Ang bawat pangkat ay pipili ng isang kinatawan na siyang mag-aarte ng hanap buhay na nakatala sa piraso ng papel. Huhulaan ito ng mga miyembro ng pangkat. Naging kawili-wili para sa mga mag-aaral ang pagtukoy sa mga hanap buhay, hindi ba? Bilang paglalapat ng kasanayan, maaaring isagawa ang alinman sa mga gawaing ito. Una, tukuyin sa mga salitang dentista, nurse, pulis, mananahi, karpintero, mangingisda, doktor, bumbero ang tinutukoy sa mga hanap buhay sa mga pangungusap na ito. Gumagawa ng ating tirahan. Sila ang mga humuhuli ng mga masasamang tao. Gumagamot sila ng mga may sakit. Nangangalaga sa ating mga ngipin. At ang panghuli, matapang na sumusugpo ng sunog sa komunidad. Ikalawa, gamitin ang graphic organizer na ito. Isulat ang hanap buhay sa iyong komunidad. Ikatlo, bigyan ng mga mag-aaral ng bond paper at ipahanda ang kanilang krayola at panulat. Atasan silang iguhit ang hanap buhay ng kanilang tatay at nanay. Inaasahan kong nakapagdagdag kaalaman ako sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Ito pong muli si Marie Reynelda Jovel DZ Reyes ng Pagas Elementary School. Marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!